Ilang beses na nating naririnig na ang pagmamahal ng isang ina ay halos wala ng katumbas. Kung may isang pagmamahal man daw dito sa mundo na parang kalapit na ng pagmamahal ng Diyos sa atin, yun daw ay ang pagmamahal ng ating mga ina. Tunghayan natin sa araw na to ang isang ina na kayang isakripisyo at handang isuko ang lahat. Maprotektahan lamang ang kanyang pamilya. Pero bago ang lahat ng yan, hello po muna sa inyo at kung meron kayong video na nakikita ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan yan. O hindi ko alam kung matatapos ba ito dahil sinusubukan ko pong ipasok sa loob ng aking SD card ang 4 na storya. Wala pa akong ini-edit. So, ika-4 po itong storya. So, nakaputi po ako ngayon. Kung sakali mang walang video, pero kung sakali mang maputol mamaya, intindihin nyo na lang na naubos ang memory. Ganun lang yun, okay? So, wag na nating patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa paborito mong Dear Mama Mia. Maraming kadakilaan dito sa mundo. Pero siguro, wala nang mas dadakila pa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga supling. Dear Mama Mia, ako si Marcela. Hindi ako sanay magsulat o magsalita ng mga magagarbong pananalita. Pero ngayong nagkaroon ako ng pagkakataon, gusto ko na lang ilabas ang lahat. Para bang ang bigat na ng dibdib ko. At kung hindi ko ito ikukwento, baka tuluyan na akong sumabog. Isa akong simpleng babae, isang ina. At kung may isang bagay na maipagmamalaki ako sa mundo, yun ay ang katotohanan na kahit anong hirap, kahit anong dumi o hiya, kaya kong lunukin, basta't alang-alang sa aking mga anak. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Anak ako ng magsasaka at isang labandera. Ang tatay ko, araw-araw na nasa bukid, pawisan, nangingitim ang balat sa araw. Laging may putik sa kanyang mga paa. Ang nanay ko naman mula umaga hanggang gabi, halos hindi na natutulog at hindi na rin natutuyo ang kamay sa paglalabada. Mahina ang kita ng mga magulang ko, pero masaya kami noon. Kahit kamote lang ang ulam, sabay-sabay kaming kumakain. Ang mga kapatid ko masaya na basta may kanin kahit nagdidildil kami ng asin. Ako naman laging nangangarap. Sabi ko sa sarili ko, paglaki ko, ayokong manatiling mahirap. Gusto kong maging isang guro para makapagsuot ng magagandang damit at hindi na kailangang magbabad pa sa araw. At hindi na kailangang magkanda sugat-sugat pa ang aking mga kamay sa kakalaba. Pero hindi naman lahat ay siniswerte at natutupad ang kanilang mga pangarap, hindi ba? Hanggang grade 6 lang po ang natapos ko. Hindi na kinaya ng nanay at tatay ko ang gastusin. Oo nga't, wala namang babayaran sa eskwela. Pero paano yung mga proyekto? Paano yung mga requirements? Sabi nila sa akin, magtrabaho ka na lang anak para may dagdag kita sa ating pamilya. At mula noon natutunan kong iba pala ang takbo ng buhay. Hindi pala puro pangarap ang lahat, kundi puro diskarte. Ang pangarap na isasantabi, lalo na kung wala kang paraan para ito ay iyong tuparin. Naging tendera po ako sa palengke, Mama Mia. Doon ko nakilala si Rodel.
Hindi siya kagwapuhan pero mabait siya sa umpisa. Kargador siya. Pawisan pero masipag. Lagi niya akong tinutulungan sa mga mabibigat na bitbit ko. Minsan binibigyan pa niya ako ng yosi kahit na hindi naman po ako naninigarilyo. Marcela, kapag nag-asawa na tayo, hindi kita pababayaan. Yan ang mga salitang lagi niyang sinasabi noon, Mama Mia. At sa edad ko noong 18 anyos, naniwala ako. Naniwala ako noon na siya ang sagot sa mga pangarap ko. Pumayag akong maging kami. Naging mapusok rin kaming dalawa at nabuntis ako kaagad. Wala pang kasal, wala pang ipon, pero dumating na si Leia, ang panganay ko. Sabi ko sa sarili ko, kahit mahirap, basta buo kami, kakayanin namin to. At sa mga sumunod na taon, dumating pa ang kambal naming anak, sina Junjun at Jessa. 3 na agad ang anak ko bago pa ako mag-22 taong gulang. Doon nagsimula ang totoong laban ng buhay, Mama Mia. Isang araw, wala kaming bigas. Wala ring pera si Rodel kasi tigil ang construction nila sa construction site. Nasa bahay lang siya. Lasing dahil galing sa inuman ng kaniyang mga kabarkada. Ako naman umiiyak sa kusina kasi nagugutom na yung mga bata. Alam mo kung anong ginawa ko, Mama Mia? Naglakad ako hanggang palengke. Halos 2 kilometro mula sa bahay namin. Pumasok ako sa isang tindahan. Nagmamakaawa ako doon. Ate, please, pautangin mo na ako kahit kalahating kilo lang ng bigas. Isusumpa ko sa Diyos, babayaran ko talaga kapag may pera na ako. Nahihiya ako noon, Mama Mia. Nanginginig pa nga ako habang nagsasalita eh. Pero mas nanginginig ang sikmura ng mga anak ko sa matinding gutom. At nang ibigay niya sa akin ang kalahating kilo ng bigas, ay para pong nanalo sa loto ang pakiramdam ko. Madalas, Mama Mia, hindi po ako kumakain. Hindi dahil nagdidieta ako, kundi dahil mas gusto kong ibigay na lang ang pagkain sa mga anak ko. Kapag may sardinas, hinahati-hati ko sa 3 bata. Ako, kanin lang na may sabaw, ayos na. Kapag tinanong nila ako kung bakit hindi ako kumakain, lagi kong sinasabi na busog pa ako. Pero ang totoo, hindi na ako kumain mula pa kahapon. Minsan nakakakita ako ng gulay na tinatapon sa palengke. Medyo nabubulok na repolyo, medyo madilaw na sitaw. Pinupulot ko yon, Mama Mia. Nililinis, pinapakuluan. Pag-uwi ko, tuwang-tuwa yung kambal kasi may sabaw. Wala silang kamalay-malay na yung mga gulay na yon ay galing yun sa basurahan. Hindi ko malilimutan yung gabing iyak ako ng iyak habang kumakain sila. Hindi dahil sa naaawa ako sa sarili ko, kundi dahil masaya akong makita silang may laman ang kanilang mga tiyan. Ganito pala ang pagiging ina. Hindi mo na iniisip ang iyong sarili. Lagi mong sinisigurado at inuuna ang mga anak mo. Pero Mama Mia, si Rodel, unti-unting nagbago. Noong una naman ay masipag siya. Ito nga ang dahilan, 'di ba, kung bakit ako pumayag na makipagrelasyon sa kanya. Pero nang dumating ang sunod-sunod na panahon na walang trabaho, ay natuto siyang uminom. Umuuwi siyang lasing. Minsan nagagalit pa.
Minsan naman tahimik lang. Dumating din ang punto, Mama Mia, na may mga pagkakataong sinasaktan na niya ako. Sobrang sakit. Hindi lang sa sugat sa katawan ko, kundi maging sa puso ko. Pero tiniis ko, Mama Mia. Alam mo kung bakit? Kasi lagi kong iniisip, mas mabuting ako nang masaktan, wag lang ang aking mga anak. Minsan naiisip ko, ang bigat pala ng pagiging nanay. Para bang lahat ng problema ng pamilya, ikaw ang tatakbuhan at ikaw ang papasan. Kahit umiiyak ka na sa loob, kahit wasak ka na, kailangan mo pa ring tumayo at magpanggap na matatag. Kasi kapag bumigay ka, paano na lang ang mga bata? Paano na lang ang mga anak mo? Nung mga panahon na yon, halos araw-araw akong namamalimos ng tiwala ng mga tao. Tiwala na uutang ako ng bigas, uutang ng gatas, uutang ng pamasahe para makapasok si Leia sa eskwela. May listahan na nga ako sa tindahan ng barangay. Mahaba, puro utang ko. Sabi ng tindera sa akin, Marcela, baka naman pwedeng bawasan mo na ang pagkuha mo. Ang laki na kasi ng utang mo dito eh. Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, paano ko babawasan kung wala namang ibang pwedeng pagkukunan? Kaya naman, Mama Mia, ang ginawa ko ay naghanap ako ng diskarte. Naglako ako ng kakanin sa kanto, kutsinta, puto at suman. Hindi ako marunong gumawa kaya nangutang na lang ako ng puhunan sa kumari ko at binenta ko sa palengke. Kita mo? Kahit hindi ko kabisado, pinilit ko. Kasi alang-alang sa mga anak ko. Para sa mga anak ko. May mga araw na walang bumibili. Naiiyak ako kasi ibig sabihin wala akong maiuuwi. Pero may mga araw naman na ubos ang paninda ko. Kapag ganun, diretso ako sa tindahan. Binibili ko kaagad ng bigas at konting sardinas para may maiulam ang mga anak ko. Kung hindi naman sardinas, mga instant noodles. O di kaya naman ay tuyo. At pag uwi ko, kahit pawis na ako, kahit sunog na ang balat ko sa init, ngingiti pa rin ako sa harap ng mga anak ko at sasabihin, O mga anak, kumain na tayo. Meron tayong masarap na ulam ngayon. Pero sardinas lang pala yun. Pero para sa mga anak ko na hindi araw-araw nakakakain, parang piyesta na sa kanila yun, Mama Mia. Si Leia, ang panganay ko, siya yung laging nagiging dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Bata pa siya noon, pero ramdam ko na agad yung pagkakaroon niya ng malasakit sa akin. Minsan, kapag nakikita niyang wala akong kinakain, itatabi niya ang parte ng pagkain niya. Tapos sasabihin niyang, Nanay, busog pa naman ako, kainin mo na lang to. Doon ako hindi nakatiis. Humagulgol ako habang niyayakap siya. Kasi alam kong nagsisinungaling siya. Gutom na gutom pa siya pero mas inuunan niya ako. At doon ko lalong pang pinangako sa sarili ko. Kahit anong mangyari, Mama Mia, hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Pero habang pinipilit kong kumapit, si Rodel naman ay tuluyan ng bumitaw. Nung una, umaasa pa ako eh. Sabi ko, baka nagkakaproblema lang siya. Pero darating din ang araw na babalik din siya sa dati. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman po yun yung araw na dumating. Kundi dumating ang araw na hindi na talaga siya umuwi sa bahay. Ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa naging 1 taon na.
wala na kaming naging balita sa kanya. Para po siyang isang kabute o bula na bigla na lang naglaho. Wala man lang pasabi. Wala man lang iniwang kahit konting pera. Ni kahit sulat nga para kay Leia o sa kambal, wala. Para bang bigla na lang siyang nagpasyang hindi na siya bahagi ng buhay namin. Ang sakit, Mama Mia. Parang iniwan akong duguan sa gitna ng napakalaking digmaan. Pero wala po akong panahong magmukmok. Kasi may 3 mumunting mga bibig na umaasa sa akin. Kaya ako na lang ang naging ama at ina nila. Mama Mia, ang hirap palang maging tatay at nanay sa iisang katawan. Ako ang nagtatrabaho, ako ang naghahanap ng pera, at ako rin ang gumigising sa kanila para pumasok sa eskwela. Ako rin ang nag-aalaga kapag may sakit ang isa sa kanila. Ako rin ang nanunuyo ng luha kapag umiiyak sila. Minsan, Mama Mia, naiiyak akong mag-isa sa gabi. Minsan, sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. Pero kapag naaalala ko ang mga bata, ay nawawala ang lahat ng takot ko. Para silang gasolina na nagpapatuloy sa akin kahit butas-butas na ako sa loob. Isang beses, nagkasakit si Junjun. Nilagnat siya ng mataas. Wala akong pera noon para pampaospital. Ang ginawa ko na lang ay dinala ko siya sa barangay health center. Ang sabi ng nurse, kailangan daw ng gamot, pero wala silang libre dahil naubusan. Naglakad ako sa palengke. Nakikiusap sa mga kakilala na kahit piso lang, 5 piso o 10. Para akong literal na namamalimos noon. At nang makabili ako ng gamot, halos yakapin ko yung plastic na lalagyan, Mama Mia. Kasi para bang hawak ko na rin ang buhay ng anak ko. Sa mga panahon po na iyon, halos hindi na ako natutulog. Gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw para magluto at maghanda ng baon nila. Pagkatapos, maglalaba pa ako ng labada ng mga kapitbahay. Tapos, magbibenta pa ako ng mga kakanin. At kapag gabi naman, minsan naglilinis pa ako ng bahay ng mga mayayaman sa kabilang barangay. Mama Mia, halos hindi na po ako tao noon. Para na po akong isang makina na paulit-ulit lang kumikilos ng walang kapaguran. Pero hindi ko yun alintana. Hindi ko alintana ang sugat sa aking mga kamay sa paglalaba at paglilinis. Hindi ko alintana ang pagod ng aking mga paa sa paglalako ng mga kakanin. Kasi sa tuwing nakikita akong kumakain ng mga anak ko, tumatawa at nag-aaral, para na rin po akong nanalo sa isang laban na hindi ko alam kung kailan ang katapusan. Dumating ang panahon, parang wala nang pupuntahan po ang buhay ko. Sunod-sunod kasi ang mga naging problema ko noon, Mama Mia. Tigil ang trabaho sa palengke kasi nasunog ang iilang pwesto doon. Wala akong maibenta. Wala ring nagpapalabada dahil tag-ulan. At halos lahat ng tao ata ay naghihirap at nawawalan din ng pera. Ang mga anak ko, Mama Mia, gutom na. Hindi na nila maitago pa. Si Junjun, pumapasok sa eskwela nang walang baon. Si Jessa naman, umiiyak sa araw-araw kasi kumakalam ang kanyang sikmura. At si Leia, ang panganay kong sinungaling. Minsan nagsasabi na lang siya na, "Nanay, huwag ka nang mag-alala. Unahin mo na lang sina Junjun at Jessa. Hindi pa naman ako nagugutom eh."
Pero alam kong napakalaking sinungaling ng anak ko. Nagsisinungaling siya sa sinabi niyang yun. Kita ko kasi sa mga mata niya. Halos manghina na siya sa klase. At yun ang pinakamasakit. Ang makita mong gustong matuto at umasenso ang anak mo, pero pinipigilan siya ng matinding kahirapan. Pinipigilan siya ng kumakalam niyang tiyan. Nang hindi ko na alam ang gagawin ay napilitan akong lumapit sa mga taong ayoko sanang lapitan, Mama Mia. Ang mga taong nagpapa 5-6. Doon nagsimula ang pagkakabaon ko sa napakaraming utang. Marcela, maliit lang naman ang tubo. Babalik lang yan sa'yo. Yan ang sabi nila. At dahil wala na nga akong ibang mapagkukunan, ay pumayag ako. Nagsimula sa 500. Buwan-buwan, kailangan kong magbayad. At dahil hindi ko nababayaran agad, nadodoble, natitriple ang halaga ng inutang ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, halos 1 taon na. At ang dating 500 ko lang na utang na hinuhulog-hulugan ko ay naging 5,000 na dahil sa tindi ng interes. Nakakahiya, nakakatakot. Minsan tinatakot na ako sa may kanto. Hoy Marcela, kailan ka magbabayad ha? Baka gusto mong kunin namin ang isa sa mga anak mo. Siyempre, Mama Mia. Alam kong pananakot lang yon. Pero ganun pa man, para pa rin akong binagsakan ng langit at lupa. Sa kabila ng lahat, pinipilit ko pa rin ngumiti sa mga anak ko. Ayokong makita nila na natatakot ako. Minsan tinatanong ako ni Leia, Nanay, bakit palagi kayatang pagod? Ngumiti lang ako. Sabi ko, Anak, masaya akong pagod. Kasi ang pagod ko na ito, para naman sa inyo ng mga kapatid mo. Pero sa likod ng ngiti, Mama Mia, palihim po akong bumubulong sa Diyos. Panginoon, hanggang kailan ba ako ganito? Hanggang kailan ba ako makikipagsabayan sa mundo na para bang ayaw man lang akong bigyan kahit na konting ginhawa, kahit na konting pagkakataon? Si Leia, Mama Mia, ang panganay kong anak, ay matalino talaga. Lagi siyang may medalya sa eskwela. Pero dumating yung araw ng recognition at ang sabi ng teacher, kailangan daw may project na kailangang bayaran. 100 piso lang daw naman. Pero kahit nilalang lang yun ng ibang tao, kahit ganun kaliit yun, wala po akong maibigay. Umiyak si Leia sa akin, hindi dahil wala siyang medalya, hindi dahil alam niyang wala akong kapera-pera. Sabi pa niya, Nanay, ayoko na lang pong mag-project. Mas mahalaga po kayo. Mas mahalaga po itong buhay natin at ang pagkain ng mga kapatid ko. Grabe, Mama Mia. Para akong tinusok sa dibdib. Kasi ang batang dapat ay nag-aalala sa kanyang pag-aaral, ay nag-aalala na rin sa kahirapan namin at sa pagkain ng kanyang mga nakababatang kapatid. At doon ako nagpasya. Gagawin ko lahat. Kakalabanin ko kahit na ang buong mundo wag lang masira ang pangarap ng mga anak ko. Kaya naman sinubukan kong pumasok bilang isang kasambahay sa Maynila.
Naiwan ang mga anak ko sa tiyahin nila, sa kapatid ko. Ang sakit sa dibdib kasi hindi ko sila nakikita araw-araw. Pero iniisip ko na lang, Mama Mia, na kailangan kong magsakripisyo. Kailangan kong gawin ito para masigurado ang kinabukasan ng mga anak ko kahit papaano. Sa Maynila, natuto akong maglinis ng bahay ng mga mayayaman. Magplansya ng hindi ko pa nararanasan dati dahil wala namang plansya sa amin. At maghugas ng pinggan na parang hindi naubos-ubos sa dami. Madalas minamaliit ako. Kahit Marcela ang pangalan ko, Inday ang tinatawag nila sa akin. Hoy Inday, bilisan mo naman dyan ang kupad-kupad mo. Hindi ka ba marunong magplansya, ha? Tinitiis ko ang lahat, Mama Mia. Kasi sa tuwing natatanggap ko ang sweldo ko, diretso akong nagpapadala sa mga anak ko. At pag uwi ko, kahit pagod na pagod ako, may baon akong tsokolate para kay Jessa at Junjun at libro naman para kay Leia. At kapag niyayakap ako ng mga anak ko ng mahigpit, para akong nagiging buo ulit. Parang nawawala ang pagod at nawawala ang mga sugat at bugbog sa katawan ko. Pero hindi nagtagal, nagkasakit ang nanay ko sa probinsya. Kailangan kong bumalik. At pagbalik ko, iniwan ko ulit ang Maynila. Dala ang konting perang naipon ko. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero pinili kong piliin ang pamilya kesa sa pera. Pagdating ko, mas lalo pang dumoble ang problema, Mama Mia. Utang, sakit, gasto sa eskwela, pagkain, lahat sabay-sabay na. Parang sinusubok talaga ako ng tadhana kung hanggang saan ang kaya kong dalhin. At doon ko unang naisip, hanggang saan ba ang kaya kong isakripisyo para sa mga anak ko? Kaya ko ba talagang ibenta ang sarili ko kung yun ang paraan? Kaya ko bang isugal ang buhay ko kung yun lang ang makakapagpaligtas sa kanila? Hindi ko pa sinagot ang mga tanong na yun noon, Mama Mia. Pero sa totoo lang, doon na nagsimulang kumulo sa isip ko na baka balang araw, may mga bagay akong magagawa na hindi ko dapat gagawin. Balang araw baka mapilitan akong gawin ang mga bagay na hindi ko aakalaing kakayanin ko. Alang-alang sa mga anak ko. Habang lumilipas ang mga taon, Mama Mia, ramdam ko na ang katawan ko. Lagi akong inuubo. Madalas sumasakit ang likod at mga binti ko. Pero kahit masakit, hindi ko iniinda yun. Sabi ko sa sarili ko, wala akong pwedeng maging sakit. Hindi ako pwedeng magkasakit. Wala kaming pera. Wala ring ibang aasahan ng mga anak ko kundi ako. Minsan habang naglalaba, bigla na lang po akong natumba. Nang dumilat ako, nandun na si Leia. Umiiyak at pinapaypayan ako gamit ang lumang notebook niya. Nanay, wag kang mawawala. Wag mo kaming iiwan. Kailangan ka namin, Nanay. Doon ko naramdaman ng takot. Takot na baka isang araw, kahit hindi ako ang bumigay, baka bumigay na lang ang katawan ko. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin inisip na magpahinga. Hindi ko kayang matulog nang alam kong walang laman ang tiyan ng mga anak ko. Kahit anong diskarte ko, parang hindi ako makaahon-ahon. Lumalaki ang utang ko sa tindahan.
Sa kahit na anong pautang na mga 5-6 ay nagkakautang na rin ako. Pati nga sa mga kamag-anak, Mama Mia. May mga pagkakataon na nagtatago na ako sa tuwing may kumakatok sa pintuan namin. Kasi alam kong maniningil na naman ito. Isang gabi, dumating yung nagpautang sa akin. Malaki ang katawan niya. Kasama niya ang 2 lalaki at hindi na nga ako nakaiwas pa dahil nakita nila ako sa labas ng bahay namin. Marcela, hindi pwede na lagi ka na lang palusot. Kung wala kang pambayad, mag-isip ka ng ibang paraan. Nanginginig ako. Tumingin ako sa mga anak kong natutulog na noon sa papag. Doon ko naramdaman na parang unti-unting binabalatan ang dignidad ko. Ang natitirang dignidad sa sarili ko. Para bang tinatanggal na sa akin ang karapatan kong maging isang marangal na tao. Pero pinilit kong tumayo at humarap. Sabi ko, papasensya na po. Magbabayad po ako. Basta wag lang po yung mga anak ko. At mula noon, natuto akong maging mas tuso, mas matapang. Hindi dahil sa wala akong takot, kundi dahil wala naman akong pagpipilian. Isang araw, nagkasakit si Jessa. Nilagnat siya nang hindi bumababa ng 3 araw. Sobrang nanghina na ang anak ko at hindi na siya makabangon sa higaan. Alam kong delikado na. Kaya nagpasya kung dalhin na siya sa ospital. Sabi ng doktor, kailangan daw siyang i-admit dahil may pneumonia ang anak ko. Pero kailangan ko raw magdeposito agad-agad sa ospital bago pa siya ma-admit. At alam niyo ba kung magkano ang kailangan? 5,000 piso. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Wala akong ganong pera. Naiiyak ako sa harap ng doktor. Sabi ko, Dok, wala po akong pera. Pero nanay po ako. Hindi niyo po pwedeng pabayaan ang anak ko. Dahil naawa siguro sa akin, ay pumayag silang gamutin si Jessa kahit kulang ang pambayad ko. Pero kailangan ko pa rin magbayad araw-araw ng gamot. Kaya naghanap ako ng paraan. Konti lang ang meron kami. Yung lumang singsing na bigay pa ng nanay ko ay isinangla ko na. Yung maliit naming manok, pinagbili ko na rin. Kahit maliliit na bagay, basta may halaga, pinakawalan ko. Pero kahit ganun, kulang pa rin, Mama Mia. Kaya napilitan akong lumapit sa isang taong matagal nang nag-aalok ng tulong sa akin. Isang lalaki na kilala sa baryo na mahilig sa mga babaeng gipit. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Nakaupo ako sa isang upuan habang nasa harap ko si Mang Ben, isang may edad na lalaking may pera. Marcela, alam mo namang tutulungan kita. Pero alam mo rin na may kapalit. Napalunok ako. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Ang kahihiyang parang tinatanggalan ako ng pagkatao. Pero nang isipin ko ang mga anak ko, lalo na si Jessa na nakahiga sa ospital, hindi ko na alam kung ano ang mas mahalaga. Ang dangal ko pa ba o ang buhay ng anak ko? Umuwi ako ng gabing yun, dala ang perang kailangan. Hindi ko na ikukwento ang buong pangyayari dito sa programa mo, Mama Mia. Kasi hanggang ngayon, parang tinutusok pa rin ako ng sobrang pagkapahiya at sakit tuwing naaalala ko yun.
Pero ang totoo, yun ang unang gabi na naramdaman ko na hindi ko na pag-aari ang sarili ko. Para bang binenta ko na rin maging ang kaluluwa ko, kapalit ng buhay ng mga anak ko. Kinabukasan, Mama Mia, diretso ako sa ospital. Binayaran ko ang mga gamot ni Jessa. At nang makita kong unti-unti nang bumabalik ang kulay sa pisngi niya, ay doon ako napahagulgul sa gilid ng kama. Habang hawak-hawak ko ang kamay ng anak ko, ay bumulong ako sa aking sarili. Kung ito lang ang paraan, sige, tatanggapin ko. Kahit anong hiya, kahit anong sakit, kahit anong kapalit gagawin ko, basta't mabuhay ko lang kayo. Mula noon, Mama Mia, mas naging mabigat ang pasanin ko. Hindi lang gutom, hindi lang utang, kundi pati konsensya ko. Minsan, tinititigan ko ang mga anak ko habang natutulog. Tatanungin ko ang sarili ko. Kung malaman nila ang lahat ng pinaggagawa ko, matatanggap kaya nila ako? O kamumuhian ako ng sarili kong mga anak? Pero agad kong kinakausap ang sarili ko, Mama Mia. Marcela, hindi na mahalaga ang tingin ng mga tao sa'yo. Hindi na rin mahalaga kung tatanggapin ka ng mga anak mo kapag nabisto nila ang totoong ginagawa mo. Ang mas mahalaga, buhay ang mga anak mo. Basta ligtas sila. Basta sila may kinabukasan. Kahit ibenta mo pa, maging ang kaluluwa mo sa demonyo, ayos lang yan. At mula noon, Mama Mia, unti-unti kong tinanggap ang buhay na meron ako. Unti-unti kong tinatanggap na hindi para sa akin ang mangarap. Tapos na. Wala nang saysay kung mangangarap pa ako. Ang mahalaga ay mabigyan ko ng kahit nakatiting na pag-asa na magkaroon man lang ng katuparan ang pangarap ng mga anak ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, para akong isang taong puro buto na lang at walang laman. May pera akong hawak para sa gamot. Pero may hiwang hindi ko alam kung kailan gagaling dito sa pagkatao ko. Mama Mia, kahit naman kasi mahirap akong lumaki ay may paninindigan at may dignidad din naman ako. Kaya lang, dahil sa nangyari, dahil sa kinakailangan ng anak ko, kailangan kong kalimutan ang dignidad ko. Kailangan kong kalimutan ang sarili ko. Pero sa tuwing nakikita ko si Jessa, si Junjun at si Leia, para bang bumabalik sa akin ang lakas ko. Nanay, gagaling na po ako? Tanong ni Jessa habang nakahiga pa sa kama. Ngumiti ako. Kahit puno ng sugat ang puso at pagkatao ko, ay ngumiti pa rin ako para sa anak ko. Oo anak, gagaling ka na. Pangako ni nanay yan ha. Gagawin ni nanay ang lahat para gumaling ka. Gagawin ni nanay ang lahat para maging maayos ka at ang mga kapatid mo. Tandaan mo yan. Sa loob-loob ko, gusto ko pong sumigaw. Gusto kong itanong sa langit kung bakit ako kailangang dumaan dito. Pero Mama Mia, isa akong single mother. Wala akong panahon para doon.
Kailangan kong kumilos kasi hindi matatapos ang mga bayarin sa ospital sa isang gabi lamang. Hindi matatapos ang pangangailangan ng pagkain ng mga anak ko sa isang gabi lamang. Nagsimula akong magtrabaho sa mga trabahong hindi ko kailanman naiisip na papasukin ko, Mama Mia. May isang kasamahan ako sa ospital na bantay din ng isang pasyente ang nagkwento sa akin. Marcela, may kakilala akong nagpapalinis ng malaking bodega. Malaki daw ang bayad pero medyo delikado. Kasi may mga kemikal at mga mabibigat na gamit. Hindi ko na pinag-isipan pa, Mama Mia. Sarili ko nga, binenta ko Eto pa ba? Sarili ko nga, pinagkakitaan ko. Eto pa ba, chemical lang to? Sabi ko noon sa sarili ko. Sige, pasok mo ako dyan. Sabi ko kaagad. Kahit alam kong delikado, Mama Mia. Kahit wala akong safety gear. Basta't may bayad. Yun ang pinakamahalaga. Doon ko unang naranasan na maglinis ng sahig na puno ng langis at amoy ng mga matatapang na kemikal. Nahihilo ako sa amoy pero tinitiis ko. Ilang gabi akong inuubo at sumasakit ang dibdib ko. Pero sa tuwing matatanggap ko ang bayad para sa paglilinis na ginagawa ko at mababayaran ko ang ospital at mabibigyan ko ng pagkain ng 2 ko pang mga anak, ay para bang nagiging wala na rin sa akin ang sakit. Para bang nagiging wala na rin sa akin ang hapdi ng ilong ko. Habang nasa ospital pa si Jessa, si Leia naman ay hindi na pumasok sa klase. Nanay, maghahanap na lang kaya po ako ng trabaho para makatulong ako sa inyo. Hirap na kasi kayo Halos mabasag ang puso ko sa sinabing iyon ng anak ko. Anak, hindi. Mag-aaral ka ha? Huwag mong hayaan na matulad ka sa akin. Pero sa mga mata niya, Mama Mia, ramdam ko na kahit puno pa rin siya ng mga pangarap, ay pagod na rin siya katulad ko. Para bang mas matanda ang anak ko kaysa sa edad niya. Hindi sa itsura, kundi sa pag-iisip. Tuwing uuwi ako mula sa bodega, madalas noon ay madaling araw na talaga. Mag-isa akong naglalakad sa kalsada. Bit-bit ang maliit na bag at ang pera na para sa ospital dahil hindi pa rin nakakalabas ang anak ko. Takot na takot ako, Mama Mia. Kasi napakadilim na ng daan. Wala ring katao-tao dahil madaling araw na nga po. Pero nilalakasan ko ang loob ko. Sinasabi ko sa sarili ko na para sa mga anak ko to. Para sa kanila to kaya hindi ako pwedeng magpatalo ng takot. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kaba. Minsan, Mama Mia, may mga lalaking sumusunod sa akin. Nagbibiro ng bastos sa akin. Minsan, binubulong-bulungan pa nga ako. Pero mabilis akong lumalayo. Tinatalikuran ko sila kasi alam kong isang maling hakbang lang ay baka hindi na ako makauwi ng buhay sa mga anak ko. Dumating ang isang gabi. Habang naglilinis ako sa bodega ay may nangyaring isang aksidente. Bumagsak ang mabigat na kahon mula sa itaas. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na po ako nakapag-isip, Mama Mia. Hindi ko na rin naisip noon ang mga anak kong naghihintay sa akin. Tinulak ko yung isa pang trabahador para hindi siya matamaan. Pero
sa akin bumagsak ang kahon, Mama Mia. Naramdaman ko ang matinding sakit sa balikat ko at sa aking tadyang. Para akong mabubuwal pero pinipilit ko pa ring bumangon. Hindi ako pwedeng magkasakit. Hindi ako pwedeng hindi magtrabaho. Lalong hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa pwede kasi may 3 pa akong batang naghihintay sa akin. At may 3 bata pa akong binubuhay. Hawak-hawak ko ang tagiliran ko habang pinipilit ko pong magpatuloy. Uuwi ako, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong umuwi. Kinabukasan, hindi ko na talaga kinaya. Hindi na kinaya ng utak ko na kalabanin pa ang katawan ko. Nilagnat ako at hindi makagalaw. Ako naman ang naospital, Mama Mia. Pero kahit nakahiga na ako sa kama, iniisip ko pa rin ang pambayad para sa gamot ni Jessa. Sabi ko pa sa nurse, "Ma'am, wag niyo na lang po akong i-admit. Wala kasi akong pera eh. Mas importante po yung anak ko." Nagkatingin lang sila sa akin na para bang nagtataka. Pero yun ang totoo. Hindi ko na kasi alam noon, Mama Mia, kung paano ko papagkakasyahin ng lahat at alam ko ring hindi ako makakapagtrabaho kapag na-admit ako. Sa gitna ng gabi, habang nakahiga ako sa ospital at tulog ang mga anak ko sa bahay, pinilit kong bumangon. Lumuhod ako sa kama, Mama Mia. Diyos ko, kung may kapalit itong buhay ko, ibigay niyo na sa kanila. Basta't wag niyo lang silang pababayaan na. Kung kailangan ko nang umalis para mabuhay sila, tatanggapin ko. Ngumiti ako habang umiiyak kasi yun na lang ang natitira kong armas. Wala nang iba, kundi tanging panalangin na lamang, Mama Mia. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang linaw. Ang pagiging isang ina pala, hindi lang ito basta-bastang trabaho. Ito pala ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ng isang mortal. Yung tipong kahit wala ka na, basta't maayos ang mga anak mo, ayos lang sa'yo. At doon ko rin unang inisip, kung sakali ngang mawawala ako, paano na lang sila? Paano ang mga anak ko? Kaya, Mama Mia, habang nasa ospital ako, nag-umpisa akong mag-ipon ng konting sulat para sa kanila. Sulat na nagsasabing mahal ko sila, na sa lahat ng ginagawa ko, sa lahat ng hiyang nilulunok ko, sa lahat ng sakit na tinitiis ko, lahat ng yun sila ang dahilan. Lahat ng yun sila ang aking inspirasyon. Mama Mia, akala ko po talaga magtatapos na rin noon ang buhay ko. Akala ko po talaga katapusan ko na rin. Pero hindi. Hindi, dahil hindi ata pumayag ang Diyos. Nang makalabas ako sa ospital, parang iba na ako. Mahina ang katawan ko, pero parang mas matibay na ang loob ko. Hindi na ako pwedeng matakot. Natutunan ko na ang bawat oras, bawat lakas na natitira sa akin, kailangan kong ipunin at ibigay ng buo sa mga anak ko. Pag-uwi ko, sinalubong agad ako ni Leia at Junjun. Yumakap sila ng mahigpit sa akin. Nanay, akala namin hindi ka na babalik dito sa amin eh. Napaluha ako, Mama Mia. Sa gitna ng yakap nila ay bumulong ako. Hindi pa pwede, mga anak. Hindi pa pwede.
Kalalabas ko pa lang ng ospital, pero muli na akong naghanap ng paraan para kumita ng pera. Muli na akong naghanap ng paraan para wag magutom ang mga anak ko. Kahit bawal pa akong magbuhat, pumapasok pa rin ako sa bodega. Minsan nagtitinda ako ng gulay sa palengke. Minsan nagbabantay ako ng mga pwesto ng mga kakilala ko na may kailangang asikasuhin. Minsan nagpapalabada ulit ako kahit nanginginig na ang mga kamay ko. At sa bawat kinikita kong barya, iniipon ko para sa mga anak ko. Para makapasok ulit si Leia sa eskwela. Para may baon din si Junjun sa paaralan. At para tuluyan na ring gumaling ang sakit ng anak kong si Jessa. Isang gabi, Mama Mia, dumating ang napakalakas na bagyo. Wala kasi kaming bubong na matibay. Yung bubong namin ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping yero. Habang malakas ang ulan, lumusong ako para ayusin ang yero namin. Nanay! Nanay, wag na yan! Delikado eh! Sigaw ni Leia sa akin. Pero hindi ko sila kayang pabayaan. Tumutulo ang ulan sa loob ng bahay. At baka lamigin si Jessa, nakagagaling lang sa ospital at sa sakit. Hindi pwedeng mabasa ang mga anak ko at baka may magkasakit na naman sa kanila. Kaya kahit nanginginig ako sa lamig at takot ay umakyat ako sa bubong namin. Inakyat ko yung hindi namin matibay na bubong. At noon, Mama Mia, habang tinatamaan ang katawan ko ng hangin at ulan, ay sabi ko sa sarili ko, kung dito na matatapos ang buhay ko, sana maalala nila na ginawa ko ang lahat para sa kanila. Sana mapatawad din nila ako. Kasi pinili ko silang dalhin dito sa mundo kahit hindi pa ako handa noon. Kahit wala din akong kasiguraduhan. Pagkatapos ng bagyo sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay ayos naman kami kahit halos sirang-sira na ang bahay namin. Wala na rin kaming makain. Walang-wala akong pera. At dun ko naisip na baka panahon na para magdesisyon ng mas mabigat pa. Lumapit ulit ako kay Mang Ben, yung lalaking minsang tumulong sa akin, kapalit ng aking dignidad at hiya. Marcela, kung gusto mo, may trabaho akong ibibigay sa'yo. Malaki ang bayad, pero malayo at baka hindi ka agad makabalik sa mga anak mo. Alam ko kung anong ibig sabihin noon, Mama Mia. Alam ko rin ang kahihiyan at panganib ng susuungin ko kung sakali. Pero wala na akong ibang hawak. Wala na rin naman akong maipagmamalaki. Pag-uwi ko ng bahay, tumingin ako sa mga anak ko. Nakita ko sila. Ang papayat. Napaka-malnourished ng mga anak ko. Mahihina. Pero kahit gano'n ay nakangiti pa rin. At doon ko nasabi, kung ito ang huling laban ko, sige, tatanggapin ko. Basta sila mabuhay lang. Kung mapapaimpyerno man ako dahil sa ginagawa kong ito, ayos lang. Basta maranasan ng mga anak ko ang langit. Kinaumagahan bago ako umalis, nagsulat ako ng liham. Tig-iisa ang mga anak ko. Kay Leia, sinulat ko, "Anak, ikaw ang panganay. Alagaan mo ang mga kapatid mo, ha? Huwag mong hayaang maranasan nila ang lahat ng hirap na naranasan ko. Ikaw ang pag-asa ko, anak." Kay Junjun naman, sinulat ko, "Anak, kahit mahirap, maging mabuti kang lalaki. Huwag mong kalimutan na ang tunay na lakas ay yung marunong magmahal at marunong mag-alaga
ng mga mahal nila sa buhay. At kay Jessa, sinulat ko, "Anak, lagi kang lumaban. Kahit mahina ang katawan mo ngayon, alam ko namang malakas ang puso mo eh. Ipagpapatuloy mo ang laban na hindi natapos ng mama, ha?" Iniwan ko ang mga sulat sa ilalim ng unan nila. Umalis ako ng madaling araw na hindi ko na sila ginigising. Tumingin ako sa kanila habang mahimbing pa na natutulog. At sa huling pagkakataon, hinaplos ko ang buhok ni Jessa. Hinalikan ko si Junjun sa noo at hinawakan ko ang kamay ni Leia. At pabulong kong sinabi sa kanila, "Mahal na mahal kayo ng nanay. Huwag sana kayong magagalit kay nanay, ha? Basta tandaan niyo, ginawa ko ang lahat dahil mahal ko kayo." Mama Mia, pagkatapos noon ay kumatok na sa pintuan namin ang kapatid ko. Ang kapatid kong inatasan kong magbantay sa mga anak ko. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan ako pumunta o kung anong nangyayari roon. Kasi ang mahalaga lang naman, Mama Mia, ay ang iiwan kong mensahe. Pero bago ang lahat, oo nga, tinanggap ko yung alok sa akin ni Mang Ben. At totoo ngang malaki ang kitaan, Mama Mia. Nakakapagpadala ako sa kapatid ko. Nakapag-open din ako ng bank account para sa mga anak ko at doon unti-unti ko itong hinuhulugan. Nag-open din ako ng educational plan para sa kanila. Oo, Mama Mia. Kapalit ng lahat ng ito ay ang dignidad at pagkababae at pagkatao ko. Pero sige lang, ayos lang. Ang mahalaga sa akin, masigurado ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Ang mahalaga sa akin, masigurado kong hindi sila magiging katulad ko. Masigurado kong kahit na magkaroon man sila ng katuwang sa buhay sa hinaharap at iiwan sila, hindi ang mga choices na meron ako ang magkakaroon sila. Mama Mia, sa ngayon, maayos-ayos na po ang buhay ng mga anak ko. Nakakatanggap ako ng tawag mula sa kanila. Nakakatanggap din ako ng mga litrato. Hindi nila alam kung nasaan ako. Pero ito lang po, ang alam ko. Ang pagiging ina pala, Mama Mia, ay hindi lang simpleng titulo. Isa itong walang hanggang sakripisyo. Isa itong klase ng pag-ibig na hindi nababayaran, hindi matutumbasan ng kahit na anumang halaga ng pera. Kahit kapalit pa ay dangal, katawan, o mismong buhay mo, ay ibibigay mo pala ng buong loob at buong puso alang-alang sa mga anak mo. Kung sakali mang dumating ang araw na hindi na nga ako makabalik sa mga bata, alam kong iiwanan ko sila ng isang bagay na hindi mawawala. Ang katotohanan na minahal ko sila hanggang sa huli kong hininga. Na minahal ko sila hanggang sa dulo ng aking makakaya. Hindi ako perpektong ina. Marami akong pagkakamali. Maraming kahihiyan, pero isa lang ang sigurado ako. Walang hanggan ang pagmamahal ko para sa mga anak ko. At alam kong ganun din ang lahat ng ina na nakikinig sa inyong programa, Mama Mia. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po itong kwento ko. Nawa ay ipagdasal niyo ako, Mama Mia. Ipagdasal niyo akong matupad ko nga ang mga pangarap ng mga anak ko. Lubos na nagmamahal at nagsasakripisyong ina, Marcela.
Grabe ang kwento ni Ate Marcela. Sobrang bigat sa puso. Sobrang bigat sa dibdib. Saludo naman talaga ako sa iyo, Aling Marcela, Ate Marcela. Saludo ako sa mga sakripisyong ginawa at ginagawa mo para sa mga anak mo. Wala kami sa posisyon para husgahan ang mga choices mo sa buhay o husgahan ang mga naging desisyon mo dahil hindi naman namin alam kung ano lang talaga ang choices na meron ka. O baka gaya ng sabi nila, ang choice po ay para lang sa may pera at hindi para sa lahat. Kaya maraming salamat, Ate Marcela, sa napaka-inspiring mong kwento. Well, itong kwento ni Ate Marcela naway maging isang inspirasyon sa mga ina na, pero gaway isa ring leksyon para sa mga babaeng hindi pa nagiging ina, lalong-lalo na sa mga kabataan. Hindi kita sinisisi, Ate Marcela, pero gagawin ko pong parang lesson learned ang buhay mo para sa iba. Wag na wag po kayong basta-basta na papasok sa isang relasyon kung hindi po kayo stable, lalo na emotionally and financially. Si Ate Marcela, stable naman siya emotionally, kaya lang wala talaga pagdating sa financially, 'di ba? So sana magkatuwang yung dalawa, emotion at saka meron pa nga psychological, pero sige, isali na natin yan sa emotion at saka financially. Hindi dahil may isang lalaking nangangako sa inyo na aalagaan kayo, hindi kayo pababayaan, ayun na ang magiging katotohanan. Yun na ang magiging katuparan dahil hindi. Lahat ng tao nagbabago. Pati damdamin, pati yung matinding pag-ibig na nararamdaman ngayon ng isang tao sa'yo, maaari yang mabago mamaya o bukas pagkagising niya. Hindi ko sinasabing huwag kang makipagrelasyon, hindi ko sinasabing huwag kang magtiwala. Pwede naman. Pero lagi mong iisipin na ang lahat ng bagay sa mundo, lahat ng tao sa mundo, fleeting lang, pwedeng mawala anumang oras. Kaya kailangan lagi kang handa. Lalo na kapag binabalak mo na magdala ng isa pang buhay dito sa mundo. At kung hindi kaya, kung wala ka talaga financially, emotionally, wala talaga, wag mo na lang pasukin yung sex. 'Di ba? Huwag na lang maging mapusok. Kasi, bakit nabuntis? Kasi nakipagtalik. Ganun. I'm not saying na I'm a goody-good girl, morality, ganun-ganun. Hindi. Pero yun talaga ang kumbaga, sagot. Abstinence. Huwag makipag-anuhan. Kung hindi talaga kaya, na hindi ko naman ini-encourage, ay mag-protection kayo para walang ibang madamay na mga inosenteng nila lang sa paghihirap ninyo. I'm not blaming you again, Ate Marcela. Bilib nga ako sa inyo. Pero gagawin ko pong leksyon ng nangyari sa inyo para sa mga kabataan at sa mga hindi pa nabubuntis na nakikinig ngayon sa atin. Kung nabuntis ka naman, meron ka ng isang anak, hindi kayo ready financially, ay mag-control kayo, day. 'Di ba? Huwag nang dagdagan, ganun. Kasi kung dadagdagan nyo pa, dadagdag na naman sa problema. Ikaw rin ang mahihirapan at yung mga buhay na dadalhin mo dito sa mundo. Maraming salamat ulit, Ate Marcela, at sa lahat ng nakikinig sa atin. Thank you very much for listening kahit ang sakit-sakit na ng puson ko. Dahil meron ako ngayon, charon. Oo, patuloy pa rin tayo. Kita nyo yan, oh. Ayan, meron na akong, kahit naka-aircon naman tayo, ay meron akong, tawag niyan, pawis dahil sa sobrang sakit na ng puson ko. Kaya tatapusin na natin ito, okay? Hello ako kay Evelyn Kawit, Janice Linian, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Sila po ang ating mga members dito sa ating channel. Kung kayo gusto nyo magpa-member, ay nako, click nyo lang yung channel natin. Tapos makikita nyo may be a member or join na button at yun ang inyong i-click para kayo ay makapag-join dito sa atin. And syempre, nagpapasalamat din ako sa laging sumusuporta dito sa programa natin. Hello po, kahit busy kayo, hindi nyo ako iniiwan. Maraming salamat. Melcy Capistrano, Ayan Abdullah, maraming thank you. Evelyn Gausin, Liana, Charlene Baclohan, Christina Sison, Sister TS, Roslyn Caraballo, Zeya, maraming salamat. Janina Tarukin,
Nicanix, Annabel Padernal at sa lahat po ng tagapakinig natin. Maraming salamat. Again, Ate Marcela, thank you so much for sharing your story. Kung nagustuhan nyo ang storyang ito ni Ate Marcela at kung meron kayong mga kabataan na kilala ng mga mapupusok, ay naku, i-share nyo itong video na to. 'Di ba? I-like at i-share nyo para naman makita nila at may matutunan sila mula rito. At syempre, subscribe nyo na rin itong ating channel kung hindi pa kayo subscriber at pakiclick na rin ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong panibagong upload. At paki-subscribe na rin yung iba pa nating channel. Yung isa pa, Encounters with Mama Mia. Promise! Oo, hindi matatapos ang next week. Meron na talaga yung mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung may sarili kayong kwento gaya nito ni Ate Marcela, please email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much once again. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. I love you all. Bye-bye!